Okay, this time we're going to discuss about visualizes multiplication of fraction using models. So when we say using models, gagamit tayo ng shapes or objects. But this time, drawing lang muna. Now, let's have an example here. 2/3 times 4/5. Paano ba natin siya i-visualize using models? So, ito yung multiplicand and this is the multiplier. So, gagamit tayo. Let's for example, square. Sabi rito, 4/5. Drawing ako ng isang square or it can be rectangle. Then, di ba, the denominator will tells you how many times you cut or divide the object. And the numerator will tell you how many parts will be taken or will be shaded. Siya yung magsasabi ilang beses ba nga hatiin. So, dahil sabi rito ay 5, hatiin natin siya into 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, we have 1, 2, 3, 4, 5. Now, ang sabi ay 4/5. Ilan ang kukulayan? 4. So, kulayan natin yung 4. Igaganyan ko ang pagkulay para makita nyo yung difference mamaya. Okay, yung isang object, hinati ko sa 5. Kasi sabi niya, yung denominator niya ay 5. Kaya 1, 2, 3, 4, 5. Then yung numerator, siya yung magsasabi ilang parte ang kukulayan o ilang parte ang kukuhain. Kaya ang kinulayan ko ay 4. 1, 2, 3, 4. Now, dito naman tayo sa 2/3. So, itong object rin to, hahatiin naman natin sa 3. Kung kanina, patayo ang paghati natin, this time naman pahiga para makita nyo yung difference. So, hatiin natin sa 3. 1, 2, 3. Sabi, ilang buo ang kukulayan natin? 2 buo. Ibig sabihin, itong buo na to kukulayan natin at itong buo na to kukulayan din natin. Ngayon, kung kanina pa ganito ang pagkulay natin, this time naman, pakabila naman. Para makita nyo yung difference. Okay. Sa pamamagitan nito, makukuha na natin ang sagot. Paano yun? Lahat ng may shade na may doble, yun ang magiging numerator natin. Ilan ba yung may shade na doble, yung may pa-X? Okay, ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, ilan lahat yung na-create natin na boxes? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Check natin kung tama. Let us use direct multiplication. 2 times 4. Okay, very good. 8. And then 3 times 5 is, okay, 15. Parehas ba ang nakuha natin? Okay, very good. Parehas. Another example. Tandaan na, sa paghahati ng object, ang una nyo munang gawin, puro patayo muna. Then sunod, pahiga. Example natin ito. 3/6 times 2/6. Ilang beses daw hahatiin yung object? Okay, 6. So, let's have example. Patayo muna uli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilang buo ang kukulayan? Yung numerator? 2. So, patayo. 1, then 2. Sumunod naman, 3, 6. Hahatiin naman natin to ng pahiga sa 6 din. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilang parte naman ang kukulayan natin? Okay, 3. Itong buong 3 na to. So, 1, 2, and then 3. Ano magiging sagot natin dyan?
Yung merong boxes na nag-connect. O yung may X, ito siya o. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, bilangin natin lahat ng boxes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Let us check if it's correct. 3 times 2, okay, 6. 6 times 6, okay, 36. Pwede ba i-reduce sa lowest term? Pwede. Saan i-divide? By 6. 6 divided by 6, okay, 1. 36 divided by 6 is 6. Ito rin, pwede naman. Reduce into lowest term. 6 divided by 6, 1. 36 divided by 6 is 6. So, ibig sabihin, we can find the product of fraction by using models or yung kaninang ginamit natin. Pwedeng using direct multiplication or yung cancellation na tinatawag. Let's have another example. Paano naman pag may whole number? Okay, for example, 3/4 times 3. Okay, pag ganito ang nakita nyo sa problem, simply draw 3 objects. Kasi whole number yan eh. Halimbawa, bilog. 1, 2, 3. Kasi we're talking about whole number. So, dapat buo rin yung object. Ngayon, dito na tayo sa fraction. Hahatiin daw natin to into 4. Kasi sabi sa denominator 4. So, hatiin ko sa 4. Hatiin ko sa 4. And then, ilang parte ang kukulayan? Very good, 3. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Now, ang gagawin natin, bibilangin natin lahat ng may kulay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tanong, yung isang object, itong mga object na to, ilang hati sila? Okay, very good. Hinati sila sa tag-4. Kaya ang denominator natin ay 4. Huwag kayong malilito, huwag nyo lahat bilangin yung pagkakahati. Kasi they are all the same object na hinati lang sa tag-4. Now, let's try to answer this using direct multiplication. Di ba? Pag whole number, ano ilalagay sa baba? Okay, very good. Lalagyan lang ng 1 para maging fraction. Now, let us multiply 3 times 3. Very good. 9. And then, 4 times 1 is 4. We can reduce this to lowest term by simply dividing 9 by 4. 9 divided by 4 is 2. 2 times 4 is 8. 9 minus 8 is, okay, very good, 1. Therefore, our answer is 2 and 1/4. Clear? So, paano naman yan kapag ginamitan ng visualization? So, ganito lang rin yon. Itong 2 and 1/4, tignan natin dito. Ang gagawin lang natin, pag ganyan, magdodrawing ka uli ng 3 bilog. 1, 2, liliitan ko na lang 3. And then, hatiin din uli sa 4. Ilan nga uli lahat ng bilang ng may kulay? 9. So, pagsasama-samahin na natin yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang tanong, ilang buo ang may kulay? 2, kasi itong 2 may kulay lahat. Dito, ilang parte ang may kulay? Okay, 1. Ilang hati lahat yan? 4. Kaya, parehas lang sila pag ginawang lowest term using visualization or using direct multiplication. Then, last example. Dun sa learning task nyo, sagutan natin yung number 1.
Sabi doon, 7, 9 times 5, 8. Again, gaya ng sinasabi ko, ang una muna nating paghati, patayo. Ito yung object o yung model natin. Hatiin natin sa 9, sa 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ilang parte ang kukulayan? 5. Ganito muna. 1, 2, 3, 4, 5. Sumunod naman, 7, 9. Ilang beses natin nahatiin to ng pahiga? Okay, 9. Kasi sabi doon 9. So, hatiin natin sa 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ilang parte ang makukulayan? Okay, 7. So, pag ganito naman, para makita nyo yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Now, bilangin natin yung lahat ng boxes na nag-cross, na may cross. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Now, ilan lahat yung boxes na nabuo natin. Kung kabisado yung skip counting, mas madali kasi isang ganon ay hinati sa 8, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 54, 63, 72. Okay, meron pa bang number na pwedeng i-divide sa kanilang dalawa? Okay, wala na. Kasi 35 is a prime. No, it's not a prime number rather. So, let us use direct multiplication. 7 times 5 is 35. And then 9 times 8 is 72. So, we got the same answer. Clear? Okay, again, if you have questions, just give me a message. Wag lang po lalagpas ng alas 5. Kasi pahinga na po ni teacher. Thank you.